So ito, ang tinanong ko kasi dito, saan ba nagre-respond yung quantum field? So ito yung sagot niya. Sa physics, quantum field theory ay nagsasabing ang buong universo ay binubuo ng mga field tulad ng electron field at electromagnetic field. Wala itong ebidensyang nagpapakita na ang quantum field ay nagre-respond sa mga iniisip, emosyon o intensyon ng tao upang direktang magbigay ng mga nais natin. Sa quantum manifestation teachings na popularize ng mga may akda at speakers tulad ni Joe Dispenza, sinasabing ang quantum field ay tumutugon sa malinaw na intensyon, matinding emosyon, paniniwala, coherence ng isip at damdamin. Pero para sa akin kasi nagre-respond talaga siya sa kalooban mo eh. Meaning yung, kasi sa kalooban, yun talaga yung main cause. Kaya nga 'di ba sinabi ko, ang totoong choice ay nagmula sa kalooban. Kasi bago mo pa isipin yung mga iniisip mo, tapos sabihin yung mga sinabi mo, which is 'di ba externally pagka tinitingnan mo siya or gawin yung mga gusto mong gawin, is napili na talaga siya ng kalooban mo bago mo pa talaga siya gawin. So technically, ikaw nga talaga yung cause, yung kalooban mo. So itong malinaw na intention, hindi yan manggagaling identity nga first, 'di ba? Yung consciousness meaning. Meaning nun yung consciousness na pinili mo. Kasi pwede ka naman magbago ng consciousness state eh. Minuminuto eh. Kasi nga consciousness is parang awareness yan, 'di ba? So may choice ka mamili kung anong consciousness ang i-inhabit mo ngayon sa present na to. At yun yung i-reflect back ng realidad mo. Kaya nga sinasabi dun sa kung may gusto kang goal, consistency. Kasi yung consciousness nga, di ba, pwede ka mamili ng paiba-iba. So ang mangyayari kasi pag paiba-iba ka, mangyayari is erratic. So walang malinaw na direction. Kaya kung nakapili ka talaga na businessman ka, so yung kilos mo, salita mo, mag-isip, lahat yan talaga in alignment sa napili mo sa kalooban mo. Ibig sabihin gagawin mo yan consistently. Pag flip-flopper ka, hindi mo makukuha yung gusto, hindi dadating yung gusto mo, 'di ba? Paniniwala, coherence ng isip at damdamin. Kasi yun nga magkakaroon kasi ng alignment eh. Kaya nga sinasabi identity first, ibig sabihin consciousness first. Bago yung bago yung external, tsaka tong mga intention na to, emosyon. Ngunit mahalagang malaman na ang mga pahayag na ito ay hindi pa napatunayan ng mainstream scientific research bilang mekanismo kung paano gumagana ang realidad. Kung tatanungin mula sa pananaw ng psikolohiya, mas may ebidensya na kapag malinaw ang layunin mo, mas napapansin mo ang mga oportunidad. Totoo rin naman yon, pero saan ba manggagaling yan layunin mo? Sa kalooban mo pa rin, di ba? Kapag positibo ang determinado ka, saan din manggagaling yan? Ikaw nga talaga ang cause, yung kalooban mo, di ba? Mas malamang na kumilos ka patungo sa gusto mo. Yan kasi yung ina-alignment eh. Kailangan mas matindi yung alignment sa heart eh. Kaya nga sinasabi ko kalooban kasi may study niyan eh sa mga quantum physics. Mas malakas daw yung ini-emit na energy ng heart kumpara sa utak. So, kaya nga meron kang, alam mo yung kauna-unahang poster ni Buddha? Merong, hindi na pinapakita ngayon, sinesearch ko. Yung kauna-unahang ni Buddha is may butas sa puso. Tapos itim lang yun doon. Yun yung parang black hole, 'di ba? Kasi nga yun talaga yung nandun kasi talaga yung kapayapaan, infinite energy. Nasa heart frequency. Kaya nga self-love. O saan ba yung love, 'di ba? Heart, self-love. So saan yung self na yun? Nasa kalooban mo talaga, 'di ba? Nasa puso. Kaya nga yun yung makapangyarihan 'di ba? Kaya kung papipiliin yung quantum field versus utak, mas pipiliin niya yung kalooban sa puso. Kasi nga, yun yung malakas na energy, nandun yung infinite eh. Kapag positibo at determinado ka, mas malamang na
kumilos ka patungo sa gusto mo. Oo, pero manggagaling pa rin yan sa kalooban. Yung subconsciousness nga, kalooban din yan eh. Ang pagbabago ng mindset ay maaaring makaapekto sa mga desisyong ginawa mo araw-araw. Well, kahit magbago ka ng mindset, pero kung yung consciousness mo, kamalayan mo is hindi pa rin talaga hindi pa rin talaga in alignment do sa mindset mo. Actually, dapat yung mindset mo mag-align dun sa kalooban mo. Kaya nga, hindi mo talaga mapapabago yung tao kahit anong sabihin mo sa kanila. Kasi choice talaga ng kalooban mo yan eh. Kaya nga, walang sense na pangaralan mo sila, ituro mo sila, turuan mo sila or kung ano-ano. Kasi subjective nga yung reality, di ba? Sila mismo talaga ang may choice na tulungan sarili nila at magbago. Kasi yung pagbabago, sa kalooban mismo yan mag-uumpisa bago mag-reflect sa kilos, tapos sa pag-iisip, tsaka salita, tsaka sa gawa, 'di ba? Tsaka sa emosyon. Mapapansin mo yung totoo talagang nagbabago na tao. Kalooban 'yun. Kasi biruin mo, makikita mo, kahit walang nakatingin na tao, consistent talaga sila. Magte-training, kakain ng unprocessed food, matutulog ng 8 oras. So, actually, hindi mo na nga pwedeng sabihin disiplinado eh. Kasi, wala naman puipilit sa kanila. Kasi, pwede yung discipline, parang force pa rin yan. Kailangan ko maging disiplinado kasi, para ma-achieve ko yung goal ko. Eh, ito wala kang gusto ma-achieve na goal eh. Actually, hindi mo na nga sasabihin na disiplinado ka. Kasi nga, ginagawa mo siya dahil in alignment ka sa pagbabago sa kalooban mo. Kaya ang sagot ay depende sa perspektibo. Quantum manifestation, sinasabing tumutugon ang quantum field sa intention o emotion. Well, intention at emotion kasi, magagaling pa rin talaga yan sa kalooban mo. Kaya nga, lagi ang pagbabago talaga sa kalooban. Di ba nga, may sinabi ako yung last podcast ko, paano ba magbago? Piliin mo sarili mo, self-love. Yun lang. Tapos lahat na magiging in alignment doon. Science, walang matibay na ebidensya na ang quantum field ay tumutugon sa pag-iisip ng tao para lumika ng mga nais na pangyayari. Ang mga epekto na napapansin ng tao ay mas maipapaliwanag sa pamamagitan ng psikolohiya, pag-uugali at pagkakataon. Oh, 'di ba? Kasi nga, 'di ba yung ano ba sinabi, walang matibay na ebidensya quantum field tumutugon sa pag-iisip ng tao para lumika ng mga nais. Tingnan mo, sila rin nagsabi, 'di ba? Pag-iisip ng tao kasi nga hindi talaga siya nagre-respond sa iniisip mo talaga. Nagre-respond siya sa alignment. Ibig sabihin, yung mind and heart and body alignment. So, kahit na hindi ka in alignment, i-reflect pa rin yan ng realidad mo na hindi ka talaga in alignment. So, para makuha mo yung gusto mo, specifically, magkakaroon ka ng alignment para i-reflect back din yan ng realidad mo na in alignment ka sa gusto mo. Yun lang naman yun. Kasi pag in alignment ka sa gusto mo, wala kang resistance. Actually, kahit kung hindi ka in alignment sa gusto mo, ibig sabihin yung gusto ng kalooban mo, oo nga. Kaya nga walang silbi talaga yung pag-iisip ng positive or negative. Kasi matatalo yan ang laman ng kalooban mo. Kasi ang re-reflect back talaga yung laman ng kalooban mo. Kasi nga, lahat nga ay ikaw. Meaning, itong external, ikaw din yan lahat. Extension mo siya. So, kung ang dominante yung laman ng kalooban mo, ipapa-experience yan ng external mo. Yung reflection ng kalooban mo, di ba? Kaya nga sa lahat ng mga, philosophical, lagi nilang sinasabi yan na the external is the reflection of your internal, which is totoo talaga yan. Kasi bago pa mangyari yung choice, pinili na muna siya ng kalooban mo, 'di ba? Ganun kalupit talaga yan.
Marami ka makikita dyan, mga flip-flopper. Oh, hindi na ako iinom. Parang yung ka-flat ko, di ba? Hindi na ako iinom. 3 weeks lang, sabay biglang bumalik na naman. Nag-try na naman siya, keto diet. Biglang kumain ng ng bumalik na naman sa dating gawi. Uminom pa nga lang, hindi na keto diet yun. Yan yung sinasabi natin, baliwala yung pagbabago na yan, yung panggagaya mo or logical na pagbabago. Kung hindi nagbago yung kalooban mo, walang shifting na nangyayari. Kaya ang magpapabago talaga is ikaw. Kaloob-looban mo talaga. Yun yung sinasabi dito, 'di ba? Kasi 'di ba ganyan, ganyan 'yan, 'di ba? Actually, lahat din naman talaga perfect eh. Kasi biruin mo, for experience lang naman din talaga to lahat eh. Isipin mo, kasi interchangeable talaga ang perspective eh. Di ba yung positive pwede maging negative, yung negative pwede maging positive. So, ang labanan na lang talaga dito is alignment lang talaga eh. Ibig sabihin, kasi pag in-alignment ka, may kapayapaan ka. So, pagka nasa kapayapaan ka is meron kang self-satisfaction at less yung suffering. Yun lang naman yung goal sa life eh. Less resistance life. Ibig sabihin, di ba nga nagsasuffer nga yung katawan dahil sa limitasyon na in constant need, in constant hunger, in constant, basta kung anong negatibo. Hindi to pessimism to sinishare ko, kundi biological function ng katawan. As in constant need. In constant need of social acceptance, in constant need of food, shelter and clothes, in constant need of validation. Katawan na may gusto niya na. Kaya yung mga nagdi-deny dyan na sasabihin, wala ka sa survival. Well, totoo rin naman yun. Pero, ang biological mo na katawan na may gusto niyan, di ba? Kasi kung hindi mo ma-fulfill yan, magkakaroon ka ng resistance, di ba? Kaya nga ang goal sa buhay is kapayapaan lang, less resistance life. Kasi hanggat may katawan ka, ito sinabi ng master ko, hanggat may katawan ka, magsasuffer ka talaga. Kahit anong balibaliktad mo, kahit anong positive thinking mo dyan, well, yung pain pa rin yan. Kahit saan mo, sabihin mo, hindi ako nakakaramdam ng pain. Oh, sure, 24/7 mo ba yan mababaliktad? Pwede mo siya pigilan ng meditation, ng panandalian, pero kung in constant pain ka 24/7, well, wala makakapigil niyan. Kahit anong sabihin mo dyan na positive or meditation, hindi uubra yan dahil nga yung pain nandoon. Diba, perspective. Pwede mo baguhin yung meaning ng pain, pero shit, pain pa rin talaga, diba? Madali lang sabihin yan kung wala ka sa sitwasyon na ganun. Kaya nga 'di ba yung goal lang talaga sa buhay is less resistance or kapayapaan. So wala naman din talagang pakialam yung realidad mo, 'di ba? Na kesyo nasa resistance ka or hindi. Nasa sayo na lang 'yon. Pero shit, mas maganda yung less resistance, 'di ba? Nasa in alignment ka kasi biruin mo, saglit nga lang yung buhay, 'di ba? Tapos puro resistance pa yung na-experience mo, 'di ba? On top of the survival ng katawan yan, biological function ng katawan, which is in constant negative condition, 'di ba, yung katawan mo. Kaya nga sinasabi, walang pakialam yung katawan mo, kesyo mayaman ka or mahirap ka, hanggat may katawan ka, magsasuffer ka talaga, 'di ba? Ganun kalupit yan nature. Walang pakialam yung nature sa pera mo. Actually, ito nga sinabi ng master ko, biruin mo. The fact na, ano ba purpose ng pagpapayaman? Comfort ng katawan, di ba? The fact na nagpapayaman ka is, yun ang proof na yung katawan mo ay nasa negatibo. Kasi kung hindi negatibo yung katawan, well, huwag ka kumain, umupo ka na lang dyan buong buhay mo. Tingnan na lang natin kung ano mangyari sa'yo, di ba?
Which is hindi naman ganun. Hanggat may katawan ka, magugutom ka, kailangan mo ng socialization para hindi mapudpud yung utak mo. Para pag kinausap ka, coherent ka pa rin mag-respond, di ba? So yan, ganyan talaga yun. Hanggat may katawan ka, magsasuffer ka talaga. Kaya ang goal sa life, less resistance. Ibig sabihin, combination yan lang lahat. Ayusin mo rin yung finances mo, syempre, para may pagkain ka, may matitirahan ka, mindset mo, para kahit anong manyari dyan sa buhay mo, resilient ka pa rin. Kesyo ma-reject ka, hindi mo makuha yung gusto mo, move on ka na agad sa next. Nang ganun ka bilis-bilis, 'di ba? So yun lang naman yan. Tsaka sarili mo lang naman talaga yung makukontrol mo At sarili mo lang din talaga kasama mo. Hanggang kaduluduluhan. So paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.